Mark chapter 7 verse 14 hanggang 23. Tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi niya, "Makinig kayong mabuti at intindihin niyo ang sasabihin ko. Hindi kayo nadudumihan ng mga bagay na pumapasok sa katawan niyo. Nagiging madumi kayo dahil sa mga bagay na lumalabas galing sa inyo. Makinig ang may pandinig." Iniwan ni Jesus at ng mga disciples ang mga tao at pumasok sa loob ng bahay. Tinanong siya doon ng mga disciples kung anong ibig sabihin ng parable na sinabi niya sa mga tao. Sabi ni Jesus, "Di niyo pa din ba ako naiintindihan? Ganito yun. Hindi nakakarumi ang mga bagay na pumapasok sa isang tao. Dahil dumidiretso lang ang pagkain sa tiyan at lumalabas din sa katawan. Hindi yun napupunta sa puso." Ang ibig sabihin ni Jesus ay pwedeng kainin ng lahat ng pagkain. Sabi pa niya, ang mga bagay na galing sa puso nyo ang nagpaparumi sa inyo. Dahil sa puso nyo nanggagaling ang masamang pag-iisip, pagiging immoral, pagnanakaw, pagpatay ng tao, pangangaliwa, pagiging sakim, paggawa ng masama, pandaraya, kalaswaan, pagkainggit, paninirang puri, kayabangan at kalokohan. Lahat ng mga masasamang bagay na ito ay galing sa puso at nakakarumi sa tao. Very timely. Usong-uso po yung DPWH, no? Pasok yun doon sa pagiging sakim. And sa pagiging sakim nila, ang yaman nila, tapos naghihirap, nagdurusa yung mga mamayang Pilipino. Pero hindi naman yun yung dapat nating pag-usapan. Kasi nga, kung tatanungin, saan galing ang masasamang bagay? Yung masasamang bagay na ito ay galing sa puso. Galing sa atin. Ibig sabihin, Kuya A, yung mga pagnanakaw, immoral, masamang pag-iisip, pagpatay ng tao, pangangaliwa, pagiging sakim, paggawa ng masama, pandaraya, kalaswaan, pagkainggit, paninirang puri, kayabangan at kalokohan, hindi yun galing kay Satan? Hindi yun galing sa demonyo tapos nilalagay sa isip mo? Hindi po. Kasi wala pong kapangyarihan ang demonyo na lagyan ng laman yung utak mo. Yung naiisip mo ay galing sa puso na meron ka. Ibig sabihin, Kuya A, yung kasamaan galing sa atin? Tama po. Pero po, kaya po nagkaganon kasi naalala nyo nung sinabi ng Diyos, lahat ng prutas dito sa Garden of Eden pwede nyong kainin maliban lang sa prutas ng puno, sa bunga ng puno na nagbibigay ng karunungan sa mabuti at masama. Bakit kaya pinagbawal ng Diyos? Hindi sinabi sa Bible, pero sa tingin ko, kasi gusto ng Diyos sa Kanya magmumula ang karunungan kung ano ang mabuti at masama. Kumbaga magkakaroon ng fellowship yung Diyos at ang tao. Kasi sasabihin niya kay Adan at Eva na ito yung problema, ito yung masama, ito yung mabuti. Alam niyo kung ano yung masama? Masama yung mag-isip ng masama. Masama yung maging immoral. Masamang magnakaw, masamang pumatay ng tao, masamang mangaliwa, masamang maging sakim, masama ang gumawa ng masama, malamang masama rin ang pangdaraya, masama ang kalaswaan, masama ang pagkainggit, masama ang paninirang puri, masama ang kayabangan, ganon din ang kalokohan. So dapat sa Diyos manggagaling, no? Pero dahil nga natukso ang tao ng dyablo, sumuway sila sa Diyos, nawala yung opportunity ng fellowship. Nawala din yung glory na bumabalot sa kanila, kaya nakita nila na, ay, ang hubad pala tayo. Nalaman nila ang mabuti at masama, hindi sa paraan na gusto ng Diyos, kundi sa paraan nila, sa pagsuway. At dahil po doon, lahat po ng mga pinanganganak, meron na tayong innate or inborn na nature na masama. Naturally, masama ang puso ng tao. So, Kuya A, kahit mga bata, mga wala pang isip na mag-decide ng mabuti at masama, masama na. By nature, masama po ang puso ng tao kasi nakuha po natin yung knowledge of good and evil, not in God's way, but in our own way, in a sinful way, through disobedience. Alam mo, sa VG namin yesterday na pag-usapan namin, no, hindi pinagbawal yung pagkain ng bunga ng puno nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kinain pa talaga nila yung bawal, no.
wala na. So, hindi na sila pinayagan na makakain nun para hindi na sila magka-eternal life. Kaya, ang tao meron ng lifespan. But the good news is, God restored it through Jesus Christ. Binalik niya yung original design and original plan niya. That people should live eternally, in eternity with Him. Having fellowship with Him. What an amazing thing, no? And what an amazing gift from God. Yung i-consider niya nga lang tayo no? Kasi without us, God is God. He is great. He is holy. He is all-powerful, all-knowing, present everywhere. He is not bounded by time, and He's the creator of all things. He's God. Nothing can change that. Sambahin mo siya, maniwala ka sa Kanya o hindi, Diyos pa rin siya. But what a beautiful God is it that would consider us and wants to include us in His kingdom. Na gusto niya kasama niya tayo. Ang bait ng Diyos, no? Napakabuti. And we, having this truth na si Jesus mismo nagsasabi nito, hindi po si Kuya A. Si Jesus po na nagsabi na lahat ng mga masasamang bagay na ito ay galing sa puso at nakakarumi sa tao. Ibig sabihin, galing sa atin yung mga nakakarumi sa atin. Ngayon, anong solusyon doon? Tanggapin natin na yung puso natin makasalanan, marumi, masama. Diyan nagmumula lahat ng kasamaan. Meron tayong pusong bato, sabi sa kanta. Di mo ba alam dahil sa'yo? Pusong bato no? Pero biblically speaking, we have a stone, heart of stone, and we need a heart of flesh. Puso na malambot, puso na malinis, pusong dalisay. Paano po tayo magkakaroon ng ganon? Great exchange. Ipapalit natin sa Lord. Paano natin ipapapalit kung hindi mo ina-acknowledge na masama yung puso mo? So, kailangan tanggapin mo muna na masama talaga yung puso mo by nature. And with that, kapag natutunan mo ng tanggapin yun, that will be the time na hihingi ka ng Lord, madumi to, masama to, pahingi po ng bagong puso. And the good news is, anyone who believes in Christ or anyone who is in Christ is a new creation. You will have a new heart. Dati hindi mo gusto yung word of God. Dati hindi mo gusto mag-pray. Dati hindi mo gusto yung Bible na yan. Praise the Lord, hallelujah. Corny sa'yo yan. But when you started to believe in Jesus, believe. That's the very important word. Sabi ni Uncle Lex. Like, ni Sir CJ Felix. Yung believe, yun yung importanteng word dun sa for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Libre yung salvation, pero hindi yun libre sa Diyos kasi it cost Him His Son, one and only Son. Hindi yun libre kay Jesus Christ kasi it cost Jesus His blood, His life, and comfort kasi sobrang suffering talaga. Like suffering malala yung naranasan ni Jesus Christ just to save us. Pero sa atin, libre siya. Libre mong matatanggap kasi libreng regalo ng Diyos ito sa atin. Pero, kailangan mong maniwala kasi kung hindi ka maniniwala, hindi mo tinatanggap, ibig sabihin. Halimbawa, bigyan kita ng iPhone. Bumili ako, syempre para mabigyan kita ng iPhone, bibili ako. Ngayon, bibili ako sa tindahan, babayaran ko paid in full. And most of the time, pag nagre-regalo tayo, hindi naman the same day tsaka mo ibibigay, diba? Minsan like 1 week ahead or like days ahead bago kayo magkita, binili mo na yon. So technically, bumili ako ng iPhone halimbawa, ngayon today, ito halimbawa yung iPhone. Binili ko siya today. So ngayon, nasa akin na siya. Pero hindi siya sa akin kasi binili ko siya para sa'yo. Ngayon, magkikita tayo after 3 days. After 3 days, nagkita na tayo, tapos bilang bibigay ko sa'yo. Oy, regalo ko nga pala sa'yo. iPhone 17 Pro Max. Pinakamataas na storage. Paid in full na yan. Tapos, on that day, like 3 days prior, iyon na yun para sa'yo na yun binili Para sa'yo talaga. Pero on that day, yung binibigyan, ikaw na binibigyan ko netong regalo na to, sinabi mo, ayoko bro. Ibigay mo na lang sa iba kasi
okay na ako sa cellphone ko. Samsung user kasi ako. Halimbawa ganun. Did you receive the iPhone? Hindi, kasi hindi mo tinanggap. Ganun din, if you don't believe, even God intended this salvation, this eternal life with Him, na para sa'yo talaga, kung hindi mo siya tatanggapin, true believing, that's the way how we could receive it, this free gift of God. True believing. Without believing God, without believing Jesus, you cannot receive it. It's free. You only have to believe. Cost ba yun para sa'yo? Yung paniniwala. And sabi ko nga, if you don't believe in God, you believe in something else. So you would just choose. Choice lang talaga siya, hindi siya mahirap. Sabi ni Sir Jojo, hindi siya kailangan pagpracticean, hindi siya kailangan effortan. Choice lang talaga. Maniniwala ka kay Jesus or something else. Or someone else. So yun lang. God bless everyone.